Kung makakakita ka na naman ng ganito, oh, naku po, mag-iingay na naman si Bato de la Rosa nito. Si Bongo ano, medyo tahimik lang ho mga kababayan 'no, hindi masyadong, nagsasalita si Bongo. Mukhang busy ho sa ano, mukhang busy sa pagpapalugaw ho, mga bossing at doon sa mga tarpaulin niya. Sabi dito, mga bossing sa pang-apat nating topic 'no, ICC warrant for President o ex-President Duterte. Others may be out. Okay, President Duterte daw po at doon sa ibang mga, hinihintay ng ICC. May be out by September, says retired Supreme Court Justice. Mga bossing, naku po. Sasabihin na naman po mga kababayan ng mga DDS, sabi ni Trillanes, June, July, August. Ngayon matatapos na ang August, nasa kalagitnaan na tayo ng August. Bakit wala pa? So ito, meron na naman kayong lumabas na September naman. Oh. Sabi nga, mga kababayan, nung isang lawyer, no, na kumbaga nagre-represent po doon sa isang pamilya sa International Criminal Court. Sabi nga ni Cristina Conti, mga bossing, hayaan natin na wag malaman kung kailan talaga ise-serve yung warrant of arrest para magkabulagaan. At at the same time ho, mga bossing, no, nakikita nyo naman po yung nagiging galawan ho nila. Kibuloy. Di ho ba? Ang lakas ng loob ni Kibuloy noon. Kasuhan nyo ako, ganito, ganyan. Dalhin nyo sa korte yan. Oh, ang lakas ng loob ni Kibuloy ho noon, mga bossing ha. So, yung nagkaroon na ho, no, nadala na ho sa korte at eto nga, pinapatawag na siya, naglahong parang bula. Mga kababayan, di ba? Di nyo talaga masisindak si Tatay Diggs sa ICC kasi Interpol naman ang aaresto. Di ba mga kababayan? Pag nalaman nila yung mismong eksaktong petsa, araw, lalo na kung oras, baka po mahirapan, mga bossing, ang International Criminal Court na hanapin sila. Katulong, lalo na kung katulong ang Interpol, no? Sa pamamagitan po ng Philippine National Police. Kaya ako talagang, sabi ko, dyan. Nagkakabalasahan, nagkakatanggalan. Oh. Para kung sakali, na iserve yung warrant, yung mga makakasama nilang PNP, smooth sailing. No? Tuloy-tuloy lang. Walang aberya po. Lahat pro law. Ayan. Lahat po gustong ipatupad ng maayos yung batas. Di ho ba mga kababayan? September! Pwede din hong lumagpas pa ng September. Tapos mamukat-mukat mo, buwan ng Oktubre, uno. No, syempre na-fresh na ho yung mga isipan nila. O tingnan mo, sabi sa iyo, June, July, August, tapos etong September, tapos na din. O tingnan mo, wala namang dumampot sa ating ICC. Tapos yung kinaunahang araw o uno ng Oktubre, ayun, bumulaga. Mga bossing. No? Siyempre, kampante na ho sila. Okay na yan, hayaan mo sila. Puro lang yan mga dadating ang ICC, wala naman. O, di ho ba, mga kababayan? Problema to sa kanila. Kasi huhulaan nila ngayon yan, mga bossing. Manghuhula ho sila kung kailan ba dadating. Kung kailan isa-serve yung warrant of arrest. Lalo po, mga boss, lalo ho, mga boss, na narinig nila sa ating Department of Justice, miski po kay Solicitor General Menardo Guevara, na hindi namin pipigilan yan. Hindi namin pipigilan ang pagpasok nila. So, medyo kapakapaho sila dito, mga kababayan. Sabi ni Mario Bolones, kay Apo BBM ang desisyon, hindi lang daw kasi nagmamadali ang ating Pangulo. Sundan na lang kung ano po ang susunod na mangyayari. Sana po magwagi ang kabutihan sa ating bansa. Parang awit lang, may katapusan. Pero
Yung hearing ni Bato de la Rosa sa Senado, hindi natin alam kung tapos na ba yun o wala. Parang wala na lang, bigla na lang natapos ho. Di ba? Yung tungkol sa PIDEA leak niya, mga kababayan. Dumako ho naman tayo sa isang topic, mga bossing. Ito. Demanda po ako ngayon. Ayan, wait lang. Ayan, dinimanda po ako ngayon. PTB! Balita ng PTB ho, mga kababayan. Shoutout sa PTB. No? Nasaan na ba yun? PTB. Mga bossing, pakinggan ho natin itong balita na ito. Alam ko pwedeng, Jordan, nandiyan ka ba? Pwedeng i-play to, no? Presidential Telecommunication something? O PTB? O, banat! Ang DILG at attached agencies nito para sa kanilang panukalang pondo sa susunod na taon. Mga isyong kinahaharap ng kagawaran, naungkat din. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, nanindigan ang DILG at PNP na ginagawa na nila ang lahat para mahuli ang malalaking personalidad na pinaghahanap ng mga otoridad. Isa nga yan sa natalakay sa budget hearing ngayong araw dito sa Kamara. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Appropriations patungkol sa panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito. Humarap sa talakayan si DILG Secretary Benher Abalos Jr. at ang iba pang pinuno ng mga ahensyang sakop ng DILG tulad ni PNP Chief General Romel Marbil. Sa simula pa lang ng pagdinig, iba't ibang isyu na ang naungkat. Isa sa mga ipinunto ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ay bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ng pulisya si Kibuloy. Atat na atat si Raul Manuel mahuli si Kibuloy, mga kababayan no? Anyway, sabi nga dito nila, bakit ganun? Yung maliliit na tao kuha agad. Bakit etong si Kibuloy ang tagal? Madami na din hong naiinip, mga bossing, ano? Nagkaroon pa nung balita na sinasabi na nahuli na daw po yung 4 na natitira na kasama ni Kibuloy. Tapos binawi po, no? Sabi, hindi binawi. Itinanggi po. Itinanggi po ni, ano pangalan nun? Albao. Na meron silang nahuli na 4 na kasama ni Kibuloy. Kala ko, sabi ko, may 4 na taong naging milyonaryo na. O may isang taong nagkaroon ng 4 na milyon dahil na ituro. Di ba? Tuloy ho natin sina to. Kingdom of Jesus Christ Executive Pastor Apollo Kibuloy, gayon din ang napatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Kapwa naman dumipensa riyan ang DILG at PNP. Na kapag mga big personalities talaga, parang ang hirap-hirap na arestuhin ng PNP, pero kapag ordinaryong tao,